Dear Lady Love TV, Bakit kailangang mahalin pa kita? Tila nagbabaga ang mga mata ng ama ni Ana habang nakatitig sa kanya. Sinalubong niya ang tingin nito, ngunit hindi rin niya natagalan ang galit sa mga mata nito, kaya nag-iwas siya ng tingin. Gayunman ay hindi siya nagpakita ng pagkabahala sa nakatakda ng mga mangyari. Hindi ako drug addict, Papa. Kung ayun ang gusto niyong pag-usapan natin. Nakarating na sa discipline office ang tungkol sa chismis tungkol sa kanya na sadyang lalo nang ikinalat ng 5 babaeng malaki ang galit sa kanya. Sa katunayan ay ipinatawag siya at ng kanyang ama na discipline officer upang magpaliwanag tungkol doon. Pumayag siyang sumailalim sa drug test para mapatunayang hindi totoo ang kumakalat na balita. Sinabi niya na kapag napatunayang gumagamit siya ng bawal na gamot ay siya ang kusang aalis ng university. Bukas malalaman ang resulta ng test na ginawa sa kanya. Kung hindi totoo yon, saan ang galing ang balitang yon? Maotoridad na tanong nito. Sa isang grupo ng mga babaeng nakaalitan ko, they wanted to ruin my image in school. Kung walang basihan, bakit nila maiisip na magkalat ng ganoong klaseng balita? Tiningnan niya ito nang may hinanakit sa mga mata. Mas naniniwala ka sa kanila kaysa sa akin na anak mo? I don't know, Ana. Hindi ko alam kung anong pinagagagawa mo kapag umaalis ka sa gabi at tumutugtog sa kung saan saang bar. Hindi mo ka mapagkakatiwalaan yung mga kasama mo sa banda. Siguro ay sila yung nagturo sa yung gumamit ng pinagbabawal na gamot. Galit pa ring sabi nito. So, naniniwala ka sa mga gagong yon na gumagamit ako ng pinagbabawal na gamot? Possible. Gusto niyang maiyak sa sama ng loob, ngunit pinigilan niya ang sarili. Why can't you trust me? Mula nang suwayin mo ako at ipinagpatuloy ang pagbabanda mo, nawala na ako ng tiwala sa'yo. So babalikan na naman natin yung issue tungkol sa pagkanta ko, Dad? Dad, am I not entitled to do what I designed to do? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ang pagkanta yung nagbibigay ng saya sa akin. You know I have big dreams for you. Gusto kong pumasok ka sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. And someday, I want you to take over my position as a finance head of the company. Hindi matutuwad yon kung magpapatuloy ka sa pagkanta at hindi ka mag-focus sa pag-aaral mo. Ginagawa niya ang lahat para wala siyang maibagsak na subjects, kahit nahati yung atensyon niya sa pagkanta at pag-aaral. It frustrates her a lot that her dad could not understand her. Ikinukonsidera niya ang gusto mangyari nito, ngunit hindi naman niya maaaring hayaang ito ang magpatakbo ng buhay niya. I want you to stop singing from this day on. Magmula ngayon, hindi ka na pwedeng umalis ng bahay tuwing gabi. You will leave that band and you will concentrate on your studies. Wala kang ibang gagawin kundi ang mag-aral. Ililipat na rin kita ng university. Hindi ko kayang sikmurain na sirang-sira yung pangalan mo sa eskwelahang iyon, pero ni wala kang pakialam. Kaya makakarating pa sa mga kakilala ko yung bali-balita tungkol sa'yo. Itatransfer na lang kita sa ibang university. No, hindi ako titigil sa pagkanta at hindi rin ako lilipat ng university. Hindi niya kayang iwan ang kaibigan niya sa university. Ako ang nagpapaaral at nagpapakain sa'yo kaya sumunod ka sa akin. Naiintindihan mo ba? Doon humulagpos ang lahat ng sama ng loob niya sa ama. Naging matindi ang palitan nila ng mga salita. Nang gabing yon ay naglaya siya. Ang sabi niya sa sarili ay hindi na siya babalik pa sa bahay ng kanyang ama dahil hindi niya na kailangang pakisamahan ng isang taong walang pagpapahalaga sa kanya bilang anak. Ngunit ng gabing iyon ay napanaginipan niya ang kanyang ina. Umiiyak ito sa panaginip niya. Her mother kept saying, "Wag anak, wag." Hanggang sa maglaho ito na parang bula. Na magising siya, naisip niyang ayaw na ng kanyang ina na umalis siya sa bahay. Dahil maaaring mapariwara siya kung mabubuhay siya ng mag-isa dahil 19 pa lang siya. Kaya bumalik siya sa bahay nila at itinuring na lang na wala siyang kasama sa bahay. Natuloy ang paglipat sa kanya ng kanyang ama sa ibang eskwelahan. Itinigil din niya ang pagkanta ngunit nangako siyang babalik siya sa gustong gawin oras na makatapos siya ng kolehiyo. 7 years later, Anna's fingers began to move to hit the strings of her bass guitar. She swayed her head while singing Real Wild Child by Josie and the Pussycats. Bigay na bigay rin ang pagtugtog ang kanyang backup band. Halatang nag-e-enjoy sa song number niya ang mga audience sa Trigger Bar. Ang iba ay nakatayo at umiindak. Ang iba ay sinasabayan pa ng pagkanta niya. Bagay na bagay sa kanya ang kanta kaya naman
Feel na feel niya ang pagtugtog at pagkanta. She must really be a wild child. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila magkasundo ng kanyang ama na wala nang ginawa kundi ang kasiguhin siya sa mga ginagawa niya at paunahin ang pagmamahal niya sa musika. She loved music. Gusto niya magsulat ng kanta at tumugtog. Kumanta kahit noon pa man ay tutol na ang kanyang ama. Nung uutusan siya nito na itigil ang pagbabanda ay doon sumiklab ang matinding iringan nila na nauwi sa pagiging rebelde niya. Hindi na nga siya binigyan nito ng sapat na atensyon ay nakuha pa nitong tutulan ng mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya. If only her mother was still alive. Marahil ay may kakampi siya sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Meron siyang madrasta pero hindi niya iyon gaanong kasundo. Bagaman inuutusan siya ng kanyang ama na tigilan na at tuluyan na ang pagbabanda, ay hindi niya sinunod ito. Na makatapos siya ng kolehiyo, sinunod na niya ang talagang gusto niya. Ilang taon na rin silang halos hindi nag-uusap nito kahit magkasama sila sa iisang bahay. Hindi niya ginagamit ang pinag-aralan niya dahil mas gusto niyang kumanta. Sa kalaunan, hindi na rin siya pinakialaman nito. Marahil ay nagsawa na rin ito sa panggigiit sa kanya sa gusto nito. Hindi man ganun kalaki ang kanyang kita ay masaya siya sa kanyang ginagawa. Ang ibang mga nakakakilala sa kanya at nakakaalam ng istorya ng kanyang buhay ay sinasabing wala daw direksyon ang buhay niya. But she was contented and happy with what she was doing at the moment. Pinangarap niya na maging recording artist ngunit wala pang nakakadiskubre sa kanyang banda. Marami na rin kasing banda na naglipa na sa music industry na hindi naman nabibigyan ng karampatang exposure at hindi sumisikat kahit nagkaroon ng song album. Naniniwala siyang may tamang panahon para sa lahat at para sa pangarap niya. Sa ngayon ay masaya siya sa pagtugtog sa mga bar. Pagkatapos ng kanta ay sinunod niya ang isa sa mga naisulat niyang kanta at her cue ay muling tumutog ang banda niya. Composed of Timmy, ang kalbong drummer, Lito, ang long-haired na bassist, at si Mark, ang kulot na lead guitarist. Again, the crowd roared in enjoyment. Nang matapos ang song numbers niya ay bumaba na siya ng stage. Kinawayan siya ni Maya na nakaupo sa isa sa mga tables doon. Maya was her best friend since high school. Magkaiba sila ng kolehiyong pinasukan dahil sa isang med school ito pumapasok. Samantalang siya naman ay sa university na nag-aaral bago siya inilipat ng kanyang ama sa ibang university. Gayunman ay hindi naputol ang pagkakaibigan nila. You're awesome up there. Papuri nito na makalapit siya sa table nito. She smiled. Thanks. And I like your new hair. Napahawak siya sa kanyang maikling buhok na balloon ang pagkakagupit, ngunit sadsad sa bandang likod. May few long strands na nakalaylay sa harap na may highlights na blue. Isang buwan din kasi silang hindi nagkita kaya hindi nito alam na nagbago na siya ng hairstyle. I'm sure you wouldn't want to wear this hairstyle. Maya was a sweet and prime and proper type of girl. Hindi niya alam ang paano sila nagkaibigan dahil magkaibang-magkaiba sila. Basta ang alam niya magaan ang loob nila sa isa't isa. Malaki ang tiwala, respeto at paghanga nila sa isa't isa. Tanggap nila ang mga differences nila. At ang differences nilang yon ang nagpatatag sa kanilang pagkakaibigan. Natural na protective siya sa mga kaibigan niya. Si Maya ang tipo ng kailangang protektahan. Medyo mahina kasi ang loob nito. Hindi tulad niya na strong ang character. Madalas ay siya ang sandalan nito kapag may problema ito. Well, yan ang sunod-sunod na pambobola mo. May kinalaman sa hindi mo pagpaparamdam ng isang buwan. Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Lumarawan ang guilt sa mukha nito. Sorry na Ana, you know my job has been very demanding these days. At alam mo ba, I have a good news. Nagniningning ang mga matang sabi nito. Ano yun? Curious na tanong niya. Come on, doon tayo sa isang spot na hindi masyadong maingay. Umakyat sila sa ikalawang palapag ng bar at umupo sa pinakadulong mesa. Tirahan mo na, aniya. Humagighig ito. Alam niyang sanay na ito sa linggo niya kaya naisip niyang hindi na ang pananalita niya ang pinagtatawanin nito. I have a new boyfriend. Kilig na sabi nito. Napangiti siya sa narinig. Mahigit 2 taon na nakararaan mula nang huli itong pumasok sa isang relasyon. Masyado kasi itong nasaktan sa previous relationship nito kaya
Natagalan ito bago muling binuksan ang puso upang magmahal uli. Talaga? Kasama ba yan sa pinagkakaabalahan mo kaya hindi ka nagpakita sa akin ng 1 month? Kunwari, seryosong sabi niya. A sort of, halatang guilty sa sabi nito. I'm sorry, I promise babawi ako sa'yo. Nginitian niya ito upang i-assure ito na okay lang sa kanya. Masaya siya para rito. Hey, it's okay. As long as you're happy, wala ako. Wala kang poproblemahin sa akin, walang kaso. Tinawag niya ang bar server at nagpahatid siya ng alak sa mesa nila. So, who's the lucky guy? You're going to meet him soon. Well, mabuti yan para makaliskisa na. Tumawa ito. Just don't scare him, okay? Ano namang trabaho niya? Curious na tanong niya. He's an architect. Astig, anong itsura? Guwapo, moreno, 6 feet tall, well-built, nice bot. Humagikik ito bago nagpatuloy. Isn't he perfect? Nagangat siya ng isang kilay. Teka, yung mga ganyan tipo delikado. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Nalumbaba ito at bumuntong hininga. Lumarawan ng pag-aalala sa mukha nito. True, kapag ganoong mga tipo talagang lapitin ng chicks at kahit sabihin pang loyal sila, kapag tukso na ang lumalapit, delikado pa rin. Tumango-tango siya. Kaya dapat talaga kaliskisan mo na sa akin yan. 3 weeks pa lang naman kayo. Hindi ka pa naman siguro ganun ka in love sa kanya. On the contrary, in love na agad ako sa kanya kahit 3 weeks pa lang kami. You can play me, you know. He's gorgeous and sweet. He's a good catch. She twitched her lips and shook her head. Sana hindi siya katulad ni Armand. At Jerry, dugtong nito. Armand was Maya's ex-boyfriend. Ipinagpalit ito ni Armand sa ibang babae pagkatapos ng 1 taong relasyon ng mga ito. Kung hindi nga lang biglang nag-migrate ang lalaki sa ibang bansa ay naipaghiganti sana niya si Maya. Si Perry naman ay ex-boyfriend niya. Nag-break sila 5 months ago. Fuck those retards. Ang mga lalaking tulad nila dapat inililibing ng buhay. She said angrily. So I agree. Kaya kapag katulad ng dalawang yon ng boyfriend mo ngayon, ako mismo ang maglilibing ng buhay sa kanila. Oh no, Ana, wag naman sana. Sana siya na yung Mr. Right ko. Sana nga, dumating na yung server at isinerve na yung order nilang beer. Tinungga niya ang baso ng beer at sinalina niya. Pero asahan mo, kakatayin ko ang lalaki yan kapag niloko kanya. Pabagsak niyang ibinaba ang baso sa mesa na ikinapitlag ni Maya. Darating pa ba yung friend mo? Tanong ni Jigs kay Maya. Ayaw niyang ipahalata rito na inip na siya sa paghihintay sa best friend nito. Nag-set ito ng dinner sa isang restaurant para sa kanilang tatlo. Gusto kasi nitong ipakilala sa kanyang best friend nito. Nag-dial uli at idinikit ang cellphone sa tenga. Out of reach pa rin yung phone niya eh. Nag-aalala tuloy ako sa kanya. Tinapik niya ng marahan ang balikat nito. Hey, stop worrying, okay? Baka naman na lowbat lang siya. Lumingon uli ito sa main entrance ng restaurant. Iniisod niya ang silyang kinauupuan upang makatabi ito. Inakbayan niya ito at hinaplos-saplos yung forehead nito. Ngayon ako naniniwala na talagang mahalaga sa iyo yung best friend mo. Tumango ito. Hindi ko lang siya best friend, para ko na rin siyang kapatid. I told you before, di ba? Napaka-protective niya sa akin. Siya yung tagapagtanggol ko. Naikwento nga sa kanya ni Maya kung paano naging magkaibigan ng mga ito. Napaka-meek daw kasi nito nung high school kaya binubuli ito ng mga salbahing kaklase nito. Ang best friend daw nito ang tagapagtanggol dito. Mula raw noon ay wala na nakapambuli sa nobya niya. Matapang at palaban daw kasi ang kaibigan nito. Ang sabi nito ay medyo may pagkapasaway ang kaibigan. Maya said she could set and get used to her best friend. Mabait naman daw ang kaibigan nito. Sa tingin mo ba magugustuhan niya ako para sa'yo? Tanong nito kay Maya. Oo naman, basta magpakatino ka lang dahil lagot ka ron pag loko-loko ka. Tatawa-tawang biro nito pero tila may bahid iyon ng katotohanan. Napangiti siya. Kaya ba gusto mong ipakilala sa kanya ay para malaman ko na kapag nagloko ako, lagot ako sa kanya? Tumawa ito ng marahan. You wouldn't want to mess up with her. And if I mess up with you, that means I'm messing up with her? Right? Right. Tugon nito habang humahagik-hik. Then I'd be pleased to meet her. 1 month pa lang silang mag-on ni Maya. She was a chemist from a well-known pharmaceutical company. She was his ideal woman. Pretty, smart, and sweet. Kaya hindi niya na ito pinakawalan mula na makilala niya ito sa isang party.
Is it okay if I go to the restroom? Tanong niya sa nobya. Okay. Tumayo siya at nagtungo sa restroom. Tiningnan niya ang suot na wristwatch. Maya's friend was 30 minutes late. Mukhang pasaway talaga ang best friend nito. Pagkalabas niya ng restroom, may nakita siyang babaeng may kakaibang kulay ng highlight sa buhok. Nakasuot ng itim na long-sleeve graffiti shirt, turned jeans at canvas shoes. The woman, who did not seem to care about the fine dining's proper dress code, walked across the diner, wearing a deep crease on her forehead. Mukhang patungo ito sa direksyon ng table nila ni Maya. Could it be her friend? No way. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad pabalik kay Maya. Nakumpirma niyang ito nga ang kaibigan ng nobya nang tumigil ito sa tapat ng mesang kinauupuan nila. Huminto siya, ilang hakbang ang layo mula sa table nila. Nabigla kasi siya sa mga unang salitang lumabas sa bibig nito. What happened to you? Kaagad na salubong na tanong ni Maya kay Ana. Ana snorted irritatedly. My car fucked up, and so did my cellphone. Damn it. Inis na talaga siya kaya wala siyang pakialam kahit malakas yung boses niya. Why? What happened to your car? Nasira yung cellphone mo? Tanong ni Maya. That freaking car. Itinirik ako sa gitna ng daan. All the cars on my back horned at me like hell. Fuck them all. Nanggigigil sa inis na tugon niya. Hindi niya pinansin ang pagsusulyapan ng mga diner sa kanya. Maya was used to her temper. Kapag galit talaga siya ay hindi niya napipigilan ang pagratsyada ng kanyang bibig. Calm down, Ana. Take a seat. Umupo siya at ininom ang tubig sa gabay. Ngunit hindi pa rin siya napakalma niyon. At ang cellphone ko nahulog pa. It crashed on the ground like shit. I'm sorry to hear that. Apologetic na wika ni Maya. Kung hindi kita pinapunta rito, hindi sana tumirik yung kotse mo at nasira yung cellphone mo. She tried to smile. Ano ka ba? Don't blame yourself. Aksidente yung nangyari. Anyway, I'm sorry I'm late. Where's your boyfriend? Luminga si Maya sa paligid. Maya-maya ay ngumiti ito. There he is. Tumingin siya sa lalaki naglalakad palapit sa mesa nila. Inaasahan niya ang isang nakangiting mukha ngunit nakakunot noo at seryoso lalaki yung nakatingin sa kanya. Kumunot din ang kanyang noo nang matitigan ito. He looked familiar. Tumayo si Maya. Ana, he's my boyfriend, Jigs. Jigs Vera. And Jigs, she's my best friend. Ana. Ana Villena. Jigs Vera. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa lalaki. She was right. She knew this guy. Ikaw? Sa itsura ni Jigs ay mukhang na-recognize siya nito. Lumarawan ng disgusto sa mukha nito. Ikaw rin? Ikaw ang boyfriend ng best friend ko? Nandidilat na tanong niya. Teka, magkakilala kayo? Sabad ni Maya na halatang nagtataka sa reaksyon nila ni Jigs sa isa't isa. She smirked. Yeah, I knew this guy. How? Naguguluhan tanong ni Maya. Nakipagtagisan siya ng tingin kay Jigs.